Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. Matthew chapter 11 verse 25. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino. At inihayag mo naman sa may mga kaloobang tulad ng sa bata. Be mentored by revelation knowledge. Napakahalaga po na maunawaan natin na ang buhay po ay hindi eksperimento. Masakit po yung natututo tayo sa pagkakamali. At sa buhay na ito, hindi dapat tayo basta sugod lang ng sugod. Kailangan natin yung karunungan na nagmumula sa Panginoon. At ang sabi nga po sa Proverbs chapter 19 verse 2, Zeal without knowledge is dangerous. Kaya nakakagawa tayo ng mga maling desisyon sa buhay dahil kulang tayo sa kaalaman. Kaya alam niyo po, ang Panginoong Hesus gustong-gusto niya tayong turuan. At yan po ang purpose ng revelation knowledge. Gusto po niyang ipakita sa atin kung paano natin magaganap yung ating panawagan sa buhay. Kaya alam niyo po sa Matthew chapter 11 verses 28 hanggang 30, ito po ang kanyang sinasabi. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo. Sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob, matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Pansinin niyo may kaugnayan pala yung pagkatuto natin sa Panginoon, sa kalagayan ng ating buhay. Kaya naalala ko po yung sinasabi sa Isaiah, All your sons will be taught by the Lord, and great will be your children's peace. In righteousness you will be established. Tyranny will be far from you. You will have nothing to fear. Terror will be far removed, and it will not come near you. Kung gusto mo ng mapayapang buhay, kung gusto mo ng secured na buhay, na hindi ka apektado ng mga nangyayari sa mundong ito, kailangan daw po ay magpaturo tayo sa Panginoon. Kaya pala sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, dapat po ang salita ng Diyos ay i-train tayo in righteousness. Dagdag pa dyan, ito po yung pangako ng Isaiah 32 verses 17 and 18. The fruit of righteousness will be peace. The effect of righteousness will be quietness and confidence forever. My people will live in peaceful dwelling places, in secure homes, in undisturbed places of rest. Ang ganda ng pangako pala ng Diyos, lalo na sa panahong ito na napakagulo na ng mundo, ang daming kalamidad na nangyayari. Pwede pala ang mga mananampalataya ay mamuhay ng secured. Kasi alam niyo po, ang righteousness, yung revelation ng pagkakilala natin sa Panginoong Hesus, at kung ano yung kalagayan natin ngayon bilang mga anak ng Diyos, yan daw po ang magpapatatag sa ating buhay. Kaya, sabi po ni Saint Paul, sa Philippians chapter 1 verse 11, kapag meron po tayong revelation ng ating righteousness, tayo daw po ay mamumunga. At sa Philemon chapter 1 verse 6 naman po, madidiskubre natin lahat ng mabubuting bagay na mayroon tayo kay Kristo Jesus. Kaya pala ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, seek His kingdom and His righteousness. Yung righteousness pong tinutukoy doon ay kaalaman na nagmumula sa revelation knowledge. At alam niyo po, mahahayag po yung ating calling. Kapag alam natin yung ating calling, hindi po tayo maliligaw. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 1, live a life worthy of the calling you receive from the Lord. Kaya alam niyo, maraming Christian ngayon ayaw magpaturo sa Panginoon. Gusto nila nag-i-eksperimento sa buhay. Nakakapagod po yun. Unang-una, delikado. Kasi alam niyo po, seal without knowledge, nakakagawa po tayo ng maraming maling desisyon. At higit sa lahat, nagtataka kayo sa inyong buhay, karamihan ng inyong ginagawa ay unproductive kapag hindi kayo humihingi
ng karunungan mula sa Panginoon. Ika nga, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Yun po ang sabi ng Biblia. Dapat po magtiwala tayong lubos sa karunungang nagmumula sa Diyos. At yan po ang tinutukoy ng Panginoong Hesus dito po sa Matthew 11 verse 29 hanggang 30. Kapag pala tayo ay natututo ng mga itinuturo ng Panginoon sa atin sa buhay na ito, magiging magaan ang ating buhay. Tinutukoy po niyang kapahingahan dito ay spiritual, yung tinatawag na peace, at yung tinatawag na undisturbed and secured life. Yun ang ino-offer po ng Panginoon sa mga nananalig sa Kanya at nagpapaturo sa Kanya. At lagi niyong tatandaan, napakahalaga na privilege natin pala mula sa Panginoon yung tumanggap ng revelation knowledge. Kasi ito yung sasagot nung tanong na papaano nating gagampanan yung ating panawagan sa buhay na ito. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.